Magandang araw po mga ka-From D, at yan na nga, tayo po ay magtatanim ulit ng luya at i-share ko lang po sa inyo yung ilan po sa mga technique po natin sa pagtatanim po ng luya. So ngayon po tayo po ay nag-iipon ng mga tuyong dahon dito sa ilalim ng puno ng rambutan, at yan po ang gagamitin nating pang-sterilize, no, dun sa mga plat na ating pong gagawin na pagtataniman po natin ng luya. Napakaganda po niyan mga ka-From D dahil maliban po sa pang-sterilize, yung pong mga abo niyan, yung mga nabulok na parts po niyan ay magiging pataba. So na po yung plat ng pagtataniman po natin ng luya mga ka-From D. So nalatagan na po natin yung buong plat ng mga tuyong dahon at mga sanga po ng rambutan. So napakaganda rin pong pataba po niyan, yung mismo na nabubulok po ng mga dahon, mga sanga po ng rambutan ay nagsisilbing napakahusay na organikong pataba. So yan po yung gagamitin po natin para ma-sterilize po natin itong lupa na pagtataniman po natin ng luya. So papatungan din po natin yan ng palapa ng nyog para mas malakas po yung apoy at mas mabilis, no. So meron tayong nihandang mga palapa ng nyog. Then mga ka-From D, itong pinakapilapil niya, no, para siya yung pinakapilapil yung daanan pagkatapos ng plat, dahil dito sa kabilang side gagawa pa tayo ng plat dyan. So itong pinakapilapil po, sinasama na po natin yan sa ni-sterilize o sinusunog, no. Ang isang purpose naman, hindi naman natin yan pagtataniman, so, pero kung mag-intercrop ka pwede rin, pero tayo hindi natin tataniman yan, ay para po yung mga damo, no. Yung mga damo po ay matagal bago po siya makaporma or tumubo po ulit, no. Kaya susunugin din po natin. So ayan, atin na pong gawin ang proseso ng pag-i-sterilize ng lupa bago taniman ng luya. At explain ko po sa inyo, no, yung iba't ibang mga magagandang dulot nitong pag-i-sterilize ng lupa na pagtataniman natin ng luya. So ayan. So yan na mga ka-From D, no. So ito na po yung proseso ng pag-i-sterilize po natin ng lupang taniman po natin ng luya. Syempre hindi naman ito lahat ay magagawa, no. Magagawa ng lahat dahil hindi naman lahat ng lugar available po sa kanila itong mga tuyong dahon na ganito, at masyadong matrabaho po itong gawin, lalo na kung hektar-hektar na po yung taniman natin ng luya. Syempre hindi naman natin totally talaga mapapractice po ito, no. So ang kagandahan po ng pag-i-sterilize po ng lupa bago po natin taniman ng luya ay hindi lang naman po kasi yung mga peste, no, mga insekto, iba't ibang mga salot po sa ating pananim ay yung nasa ibabaw ng lupa, o yung mga insekto lang na mga lumilipad, gumagapang na dumadapo sa ating mga tanim. So ang isa pong kalaban po natin yan, lalo mga root crops po ang ating pong tatanim, ay yung pong mga peste na nasa ilalim po ng lupa, no. Yung mga, kasi parang sa tao din, sa katawan ng tao may mga good and bad bacteria din po tayo na tinatawag. So may mga bad bacteria ganong mga fungus, no, mga fungi at iba't ibang mga peste na nasa lupa na maaari pong makasira doon sa ating mga pananim na nagbubunga sa ilalim ng lupa. At isa nga na nga po dyan yung luya, no. Ganun din mga kamote, patatas, so iba't ibang mga root crops na nagkakaroon po ng sakit, no, po doon sa mismong laman nila. So yun po, no. So yung 27 degree, no, hanggang 30 degrees po na init, yun po ay sapat na para mapuksa po, no, yung iba't ibang mga peste na nasa ilalim po ng lupa. At yan pong tindi ng init na yan, higit po yan doon. Yan. So parang ang katumbas niya pag nagpakulo ka ng tubig, yung kulong-kulo na pinakulong tubig. So yan. So ang kagandahan po yan mga ka-From D, ay isang kagandahan yan ay tipid tayo. Dahil kapag ka po malinis po, no, yung ilalim ng lupa at wala po siyang mga peste, ay mas less po yung gastos po natin do sa mga pesticide at mga insecticide. Okay po. So syempre namamatay din yung ibang mga good bacteria na nandyan po sa lupa, yung naabot po niya, pero mas mabilis po siyang mag-recover kaysa po doon sa mga bad bacteria. Lalo yan pong mga nasunog po na yan, no, na mga palapa ng nyog, mga dahon, mga sanga, ay napakagandang source po ng NPK. So yung NPK, yung nitrogen, phosphorus at potassium, yan po yung pangunahing nutrisyon na kailangan po ng mga halaman sa kabuang paglaki po nito. Kaya yan po mismo magpapasilbing pataba, no po, yung abo po niyan pataba sa ating mga halaman, at makakadagdag din po yan buwaghag
yung pinaka-abo po niya na gustong gusto naman po yan ng mga root crops kagaya po ng ating pananim po na luya na nabubuhaghag po yung lupa, mas nakakahinga yung laman dun po sa ilalim at mas lumalaki po siya. So mapapansin po ninyo mga kaprom, minsan nakakabili po tayo ng luya para siyang may mga mancha, tapos parang may mga uka-uka, so mga punggay po yun, no, na sumisira po sa ating luya at iba't ibang mga peste na nasa ilalim po ng luya. Minsan nasa nakakalungkot, ang lalaking luya, nasa 5 months na, halos kaunti na lang ma-harvest na, nangangalagas po yung mga dahon at yung puno namamatay. So yung ibang sanhi po niya nasa ilalim po ng lupa, yung pinagmumulan po ng peste. So sa pamamagitan po ng pag-i-sterilize po ng lupa bago po natin taniman, malilinis po yung mga peste na nasa ilalim po ng lupa. At pagkatapos po niyan, yan, pati ako nalilinis. Sa akin napunta yung hangin. Yan. So ayan, pagkatapos niyan, yan po ay atin ulit papatikin para mas mabuhagag po yung lupa. So yung hangin paikot-ikot, kaya ako paikot-ikot din. Hindi pa naman ako panahon ng tagbunga, namumunga na ako dito sa usok na to. So yan mga kaprom, yung ilang mga benefits ang pag-i-sterilize po natin ng lupa. Again, hindi po lahat ay kayang gawin to dahil wala namang available na resources. Pero kung kagaya po dito sa lugar namin, marami kayong mga punong kahoy, lalo ngayon, panahon ngayon ng taglagas ng mahogany. So pwede rin po natin gamitin po yan. So napakaganda po ng lupa after po niyang ma-sterilize. At maliban po doon, mas mabagal ang tubo ng damo. Dahil mapupuksa din po nung init yung maaring mga binhi ng mga damo. May mga damo kasi yan, kagaya nito, ito, yung mga damo na ganito, napakadaming mamulaklak. Pag natuyo yan, pag nagtag-ulan, napakaraming sibol po niyan. Pero kapag nasunog na po ganyan, kasama na po sila doon sa nasisira po natin or napupuksa po natin. So yan mga kaprom, iwasan nyo lang na masyadong kagaya may mga rambutan kami sa paligid. Inilayo po natin dahil lalo tag-araw ngayon, maselan po na sila po ay mainitan. Maapektuhan po sila ng init. Kaya ilayo nyo po doon sa mga tanim po ninyo. Kung meron na po kayong mga tanim sa paligid, baka po maapektuhan ng tindi po ng init. So yan mga kaprom, yung ilan po sa mga benepisyo ng paggamit po natin or pagsasagawa ng pagsusunog o pag-i-sterilize ng lupa bago natin po taniman po ng luya. Yan, for more tanim updates po, maaring may mga iba pang mga benefits to na hindi ko na po nasabi, pero more or less yun po yung mga basic. Unang-una, tipid ka sa pesticide saka sa insecticide. Pangalawa, yung pong mga nasunog po na yan, nagsisilbing pataba, nakapagpabuhagag sa lupa at nakakatulong po ng malaki, para makapag-attract, kapag yun po kasi ay yung mga nasunog po na yan, kinabukasan po pag wala na po yung sunog niyan, kapag po atin na pong binasa po yung lupa, nakakatulong po yung yung mga pinagsunugan po niyan para maging buhaghag, at habang nabubulok po yan dahil sunog na nga po yan, nakakapag-attract po yan ng mga bulate, at ng iba't ibang mga good bacteria na nakakatulong po sa ating halaman. So yan, for more tanim updates po, follow nyo lang po ako. Yan po ang pag-i-sterilize po ng lupa bago po natin taniman ng luya. Salamat po.